Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Ay nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. At para sa inyong lahat po, dasal ko ang inyong tagumpay at magandang kalusugan palagi kasama na ang inyong mga mahal sa buhay. Kung bago ka pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. Muli, huwag kalimutan to follow me on my Facebook page, Franz Byron. Ang topic natin ay ang mga direksyon, yung mga sektor sa loob ng inyong tahanan na dapat nyong iwasan na lagyan ng Christmas tree ninyo, or else ini-invite ninyo ang negative energy. In other words, ini-invite po ninyo ang malas sa inyong buhay. Kapag ang puno, specifically ang puno ng Pasko, ay mailagay sa maling direksyon sa inyong tahanan, sa inyong opisina, o saan man maglalagay kayo, pwede itong magdala ng energy imbalance, hindi pagkabalanse ng enerhiya, which magdudulot ng fatigue o pagkapagod o pagkagambala sa mga taong nakatira. It will also bring internal tension, yung gulo sa loob ng pamilya o ng mga taong nasa loob ng inyong tahanan. Nararamdaman nyo rin po kung yung Christmas tree ninyo ay nasa wrong na direction, nasa maling sektor, magiging irritable po yung mga taong nakatira sa inyong tahanan. In general, there will be restlessness. Magiging magulo ang mga pangyayari sa loob ng inyong tahanan. Karamihan sa atin, naglalagay lang tayo o pinuposisyon natin yung mga Christmas tree natin sa kadahilanan na aesthetic, maganda tingnan, attractive tingnan. At karamihan at kadalasan, hindi natin kinukonsidera saan ba dapat tama ang lokasyon nito. Na itong Christmas tree na ito ay pwede ko palang gamitin na pang-akit ng swerte kung nasa tamang lugar lang ito, kung nasa tamang sektor lang ito. Kaya, ngayong gabi, uunahin ko po na ituro sa inyo alin sa mga lugar sa inyong tahanan ang dapat ninyong ilayo o huwag ilagay ang mga Christmas tree na ginawa ninyo. Sa mga hahabol pa, syempre, mailalagay ninyo ang mga Christmas tree ninyo sa tamang lokasyon. While sa mga may Christmas tree na, you still have time na mailipat ito, lalong-lalo na hindi pa tayo nakatawid sa bagong taon. 'Di ba? Kinikip natin at tinatago ang Christmas tree, inaalis natin ang Christmas tree after the Three Kings pa. So medyo tatawid pa ito ng ilang araw o linggo after the New Year. Kaya naman mainam na mailagay natin po ang Christmas tree na yan sa tamang lugar, o din naman kaya, in other words, mailagay natin ang Christmas tree sa tamang direksyon ng inyong tahanan. Unang-una, iwasan din po natin na maglagay tayo ng Christmas tree malapit sa radiator, malapit sa mga stove, oven, or kung gumawa kayo ng fireplace, yung, what we do, most especially nasa abroad, yung fireplace is ang ginagamit natin para maging mainit ang loob ng ating tahanan. Bakit ba hindi maganda at malas maglagay ng Christmas tree sa mga sektor na ito, sa lugar na ito? Ang init, because this, I mentioned, radiator, stove, oven, fireplaces, this represent, itong mga bagay na ito, ang nire-representa nito ay the element of fire, which in Feng Shui ay kontra or in conflict with the wood element, because our Christmas tree represents wood element, which symbolically, or ibig sabihin, pag pinagtabi natin ito, sunog ang mangyayari. Sinusunog natin yung magandang enerhiya at swerte na dapat sana ay manatili o mamayagpag dyan sa loob ng inyong tahanan. The energy of your Christmas tree
ang magdadala na ang bawat isa sa inyo ay parang pakiramdam ninyo pagod na pagod, hapon na hapo, or you are feeling exhausted, irritable, and kadalasan may away na nangyayari sa loob ng tahanan. Karagdagan pa nito, the energy aspect na nandyan is in conflict, kaya nagiging at risk yung posisyon dahil tinabi mo ang wood element na Christmas tree at ang fire element. So, ang energy ay mas nagiging matindi ang fire element at natatalo yung wood element, nagkakaroon ng imbalanse sa ating tahanan. Kaya kung gusto natin maiwasan na maging irritable tayo, maging short tayo sa pagiging pasensyoso, at ayaw natin na madalas yung away. And we know that we wanted na maganda ang pagsasama ng bawat isa sa atin sa loob ng ating tahanan kasi we wanted to feel the spirit of Christmas. Pero dahil sa mali ang tinabi nyo ang Christmas tree ninyo sa radiator, sa stove, sa fireplaces, kaya ganyan. Ang nangyari, away, gulo at hindi pagkakaintindihan. Sunod sa listahan natin, iwasan po natin na maglagay o iposisyon natin ang Christmas tree right next to the front door. Anong pinupunto ko dito right next to the front door? Ibig kong sabihin, main entry ng inyong tahanan na pagkapasok ninyo, ang bubungad sa inyo ay Christmas tree. So if the Christmas tree is placed or inilagay nyo too close to that area, too close to the door, the energy cannot enter. Hinaharang nito sana ang magandang energy, the chi energy, the good feng shui, na sana ay tutuloy at dadaloy sa bawat corner, sa bawat silid, sa bawat sektor ng inyong tahanan. Ang mangyayari nito, kung ang Christmas tree ninyo ay ang bumubungad pagpasok ninyo or nakabungad pagpasok ninyo, magiging stagnant. Ang pakiramdam ng mga tao sa loob ng inyong tahanan ay you feel the stagnant, yung parang mabigat, parang walang magandang bagong oportunidad ang dumarating sa buhay ninyo. Kaya naman, nirekomenda ko po sa inyo na ilayo ng kaunti, bahagyang ilayo, at huwag na pagbukas ng pintuan ang nakabungad ay ang Christmas tree ninyo. Because Feng Shui recommends na maging malawak ang area, maging maluwag ang area sa opening na yan, na magiging malakas ang pagdaloy ng hangin papasok that invites good energy or the good feng shui at hindi hinaharang ang mga blessings na sana ay papasok sa loob ng inyong tahanan. Pangatlo po, sa listahan natin, ito yung mga makikitid na mga daanan, yung mga corridor natin. Makitid na ngayong mga corridor natin, yung mga patungo sa kabilang silid o di naman kaya connecting area from your sala, receiving room to your dining room, may makitid na daan dyan, tapos dyan nyo ilagay ang napakalaking Christmas tree. Diba? Iwasan natin ang mga narrow o makikitid na daanan sa loob ng inyong tahanan tapos maglalagay kayo ng Christmas tree. Ang mga daanan na ito, itong mga passageway na ito ay dinesign natin para maging mabilis ang kilos at galaw ng mga taong nasa loob ng inyong tahanan, saan man sila patungo. Patungo man sila ng comfort room, papunta ba sila ng kanilang silid, tulugan, papunta sa study room, papunta sa sala. Maganda ang flow. Okay sana ang flow. Both the flow of the people or the movement of the people and the movement of the energy inside of your house. Ngayon, kung maglalagay kayo ng Christmas tree sa mga area na yan, na nabanggit ko, you are creating congestion, you are creating disruption, you are creating harang na hinaharang ninyo ang natural na pagdaloy ng chi energy. Ang resulta nito, there will be constant, madalas na tensyon, madalas na pag-aaway, madalas na hindi pagkakasunduan. Yung pakaramdam na parang wala na bang magandang mangyayari dito sa loob ng ating tahanan? The energy inside of your house should circulate properly. Kaya ang paglalagay ng Christmas tree na makakaharang sa inyong daanan ay hindi po maganda. Sunod naman, iwasan natin na maglagay tayo ng Christmas tree kung may mga balkonahe kayo.
whether you are having a bungalow house at may balkonahe kayo, o 2 or 3-story houses and then you have balcony on the upper level, hindi po maganda na maglagay tayo ng Christmas tree on the balcony. Okay. Malamig na hangin, malamig na simoy ng hangin, dapat sana ay papasok sa loob ng ating tahanan coming from the balcony. Ngunit, dahil naglagay kayo or you positioned a Christmas tree on that area, symbolically, ang pagdaloy sana ng malamig na simoy ng hangin ay hinaharang ng Christmas tree on your balcony or on your terrace. Kaya naman, hindi nagiging harmonious ang daloy ng hangin, na malamig na hangin papasok sa inyong mga silid o sa loob mismo ng inyong tahanan. So, ang nangyayari nito ay ito'y nagdudulot ng pabago-bagong pag-uugali ng mga tao sa loob ng inyong tahanan. Kani-kanina lang maganda ang mood mo, pagkatapos bigla kang nagsungit, o di naman kaya ngumingiti at nagjo-joke pa yung tatay mo. Few minutes after, biglang irritable na. Di ba na? So, or nababawasan yung harmonious relationship ng mga tao sa loob ng inyong tahanan. Kaya naman, never place a Christmas tree at the balcony area or at the balcony door ng inyong tahanan. Kahit sabihin pa natin nasa taas naman siya, hindi naman siya dinadaanan ng mga tao kasi it's a balcony, di ba? Kasi you wanted to express na makita ng mga taong dumadaan sa bahay ninyo na may Christmas tree kayo. Whether nasa balkonahe mismo or nasa loob na portion ng balkonahe, hindi po maganda maglagay ng Christmas tree dyan. So you can put other Christmas decor na pwede nyong maisabit dyan, but not the Christmas tree. Panglima, hindi maganda na maglagay tayo ng Christmas tree sa ilalim ng air conditioning unit natin. You know, the split type air conditioning unit. O din naman kaya kahit window type lang, tapos nasa mas mataas na bahagi yung nasa mas mataas na bahagi yung aircon ninyo, tapos nasa baba nito yung air conditioning unit niyo po. Dahil ang malakas na hangin na nanggagaling sa air conditioning unit na magiging dahilan para maging kalmado at relax ang mga tao sa loob ng inyong tahanan ay nahaharangan o napuputol ang enerhiya na ito dahil sa presensya ng Christmas tree na inilagay ninyo. Okay? So, ang nangyayari nito ay nagkakaroon ng lack of focus. Parang kulang sa focus yung mga tao sa paligid ninyo. Inutusan ninyo, biglang parang balisa. Hindi tama yung resulta sa pinag-uutos ninyo. Because ang nangyayari sa loob ng tahanan ay kulang na yung focus ng mga tao because there is a disruption of the flow of the air conditioning air na hinaharang o pinuputol ng Christmas tree na nakalagay, nakaposisyon sa ibaba mismo ng air conditioning unit. Hindi nagiging stabilize at hindi nagiging matatag ang pagkakalagay ng Christmas tree kung ito'y inilalagay natin sa ilalim ng air conditioning unit. Bawal na bawal din o hindi maganda na maglagay po tayo ng Christmas tree sa mga silid-tulugan, even on the children's bedroom. May mga nakita ako on social media and TikTok that they would really place even mga maliliit na Christmas tree. Maybe you can decorate the house inside of the bedroom sa loob ng inyong tahanan, bedroom man ninyo o bedroom ng mga anak ninyo, but not the Christmas tree. Bedroom needs the dominant yin energy. Dapat ang magdo-dominate sa loob ng mga silid-tulugan is yin energy para sa payapa, quiet na room at magiging maganda ang tulog. Ang Christmas tree na may mga pailaw, iba't ibang palamuti ang nakalagay at magaganda at matitingkad na kulay na dekorasyon represents the yang energy. Uulitin ko, our bedroom should possess. Dapat ang nagdo-dominate sa kwarto natin is yin energy. Pero yung Christmas tree, ang dala niya, yang energy. So, ang nangyayari, nagka-clash ang dalawang ito. Kaya naman, hindi
magiging maganda ang tulog, hindi magiging mahimbing, o di naman kaya disrupted, napuputol yung tulog ng mga bata o kayo mismo kasi naglagay kayo ng Christmas tree sa loob ng inyong silid tulugan. Yung sleep quality ng mga tao sa bedroom na yan is very much affected. Kaya naman, on the daytime, hindi sila makapag-concentrate. So, in the child's room then, kung sa silid ng mga bata, let's consider the safety consideration. Kasi pwedeng makakos ito ng sunog pag mapabayaan o di naman kaya paglaruan ng mga bata na pwedeng bumagsak at sila yung matamaan ng Christmas tree na yan. That's on a practical side, not on the feng shui side. Iwasan natin na maglagay ng Christmas tree sa mga bathroom. Lalong-lalo na kung tahanan natin ito. Pwede kayong maglagay ng mga nakasabit na mga other Christmas decor but not a Christmas tree on your bathroom. Tulad din ng mga lucky plants. Diba? Sabi ko, hindi maganda maglagay lucky plants sa loob ng comfort room kasi the negative energy is present in the comfort room. Tapos pilit mong binabanggaan ng magdadala ng positive energy. So, magiging imbalance ang enerhiya sa loob ng CR. Sa CR kasi, that symbolizes disposal area. Diyan natin dinidispose yung dumi natin, yung ihi natin. Diyan natin tinatanggal yung libag at dumi ng ating katawan, di ba? Bathroom, or ang silid paliguan, o yung silid pupuan natin, is considered draining energy. So, anong mangyayari? You wanted to put a Christmas tree pero dinidrain nito yung energy because nasa loob siya ng maling lugar. So, the wood element na dala ng Christmas tree ay natatanggal, nawawala yung lakas nito, which in feng shui is associated na mawawala yung swerte, mawawala yung blessings na dapat sa atin, mas lalaki yung expenses natin, and babagsak yung cash flow na sana ipapasok sa atin. Therefore, iwasan natin na maglagay ng Christmas tree sa bathroom. Kahit sabihin natin, maliliit lang naman ito, Sir Franz. Nope. Even maliliit ito. Because in the bathroom is the worst place na maglagay kayo ng Christmas tree. Regardless of the size and whatever i-decorate ninyo. Saan ba ang angkop na magandang lugar na maglagay tayo ng Christmas tree? Ayon sa feng shui, the southeast, isulat nyo to ha, the southeast part of our home. Kung gagamit kayo ng compass, either a compass sa cellphone ninyo o an actual compass talaga na nabibili sa mga bookstore, pwede kayong tumayo, harap kayo sa main door ninyo. Tapos, tingnan ninyo saang banda ang southeast ng inyong tahanan. Southeast sa sala ninyo. O di naman kaya malapit sa dining area ninyo. Hanapin nyo yung southeast area at dyan nyo iposisyon yung Christmas tree ninyo. Ang sektor na ito is konektado. This sector is associated with prosperity, kasaganahan, growth o paglago, and stability, yung pagiging matatag, which perfect na perfect para i-match natin the energy of the tree na ang dala, ang hatid ay wood element and the good energy or the positive energy. Pag inilagay po natin ang mga Christmas tree natin sa southeast area ng ating tahanan, mas ina-activate natin yung natural na enerhiya na sumusuporta sa paglago ng ating pera at yaman, paglago ng ating negosyo, paglago in general, spiritually and financially. Nagkakaroon din tayo ng sense of security and a long-term balance sa loob ng ating tahanan. Magiging maganda ang relasyon at pakikitungo ng bawat isa sa inyo. At ang paglalagay po ng Christmas tree sa southeast part natin ng ating tahanan acts as a silent positive energy booster. Parang naglagay tayo ng positive energy booster sa loob ng ating tahanan. With the light and the maganda at matitingkad na dekorasyon, ina-activate natin yung espasyo na ito without creating clutter or gulo at pagkagambala. So, ang energy ay nagiging pleasant, nagiging kaaya-aya, at nagiging stable. So, the correct placement, ang tamang paglalagay at pagposisyon ng Christmas tree natin
ayon sa feng shui, is not only symbolic, but also nakakaapekto ng overall na balanse ng enerhiya sa loob ng ating tahanan. Sa mga gustong magbigay ng aguinaldo in form of a donation, nasa screen nyo po yung RCBC Peso account natin, yung BPI Peso account natin, at ang GCash account natin. Paalala ko po sa inyong lahat ha, yung GCash account na yan is not an active contact number. So do not call that number kasi it's just for receiving of GCash po, okay?